Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumawi sa hindi magandang umpisa at nakasurvive sa paghahabol ng Thailand sa fourth quarter para kunin ang 88-72 panalo sa kanilang ikalawang laro sa 19th Asian Games nitong Huwebes na ginanap sa Hangzhou, China. Dikit ang laban sa first half, lumamang sa third quarter at hinabol sila ng kanilang Southeast Asian rivals sa pagbubukas ng fourth, subalit sa pamamagitan ng mga importanteng baskets mula kay Ange Kwame at Justin Brownlee ay huminahon ang koponan at nakuha ng gilas ang ikalawang panalo sa Group C na ginanap sa Zhejiang University Zijingang Gymnasium. Nagtapos si Brownlee ng may double-double output, 22 puntos at 15 rebounds kahit 8 of 27 lang ang nagawa nito sa field. Hindi rin maganda ang shooting ni CJ Perez sa 7 of 17 na pagtatangka, subalit nakascore din siya ng 16 na puntos. Dahil sa panalo, sigurado ng pasok sa susunod na phase ang Pilipinas sa torneo. Posible pa rin silang makapasok ng diretso sa quarterfinals kapag nanalo sila sa kanilang huling Group C game kontra sa Jordan. Tanging dalawang malalaro lang ang naka-double digit sa panig ng Thailand, si Tyler Lamb na nakagawa ng 29 na puntos habang si Frederick Lee Jones-Lish ay nakapag-ambag ng 22 markers. Kahit masama ang shooting ng gilas sa laro na may 39% lamang mula sa field at nakagawa ng 15 free throws mula sa 23 pagtatangka, bumawi naman sila sa rebounds 63-35 at assist 24-12. Masusubukan ang tikas ng gilas sa Sabado kung saan kakalabanin nila ang Jordan na pinangungunahan ng best import ng 2023 PBA Governors Cup sa koponan ng TNT na si Rondae Hollis Jefferson na gaganapin sa Hangzhou Olympic Sports Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging makasaysayan ang pagsabak ni Philippine teen tennis sensation Alex Ayala at kahit bigo siya na makapasok ng finals ay siya ang kauna-unahang Pilipina sa loob ng 57 taon ang nakakuha ng medalya sa Asian Games. Ang fourth seeded na si Ayala ay natalo kay 2023 US Open quarterfinalist at Chinese number 1 seed Qin Wenzheng 1-6, 7-6 at 3-6 sa semifinals ng women's singles tennis competition na ginanap sa Hangzhou, China. Ito rin ang unang medalya sa Asian Games pagkalipas ng halos 17 taon kung saan huling nakakuha ng bronze medal si Cecile Mamiit sa men's singles at doubles kasama si Eric Taino noong 2006 edition ng kompetisyon na ginanap sa Doha, Qatar. Ngunit hindi lamang ito ang medalya ni Ayala dahil sigurado na rin siya sa bronze medal sa mixed doubles competition kung saan kasama niya si Francis K.C. Alcantara. Pumasok sa quarterfinal si Ayala at Alcantara pagkatapos nilang talunin ang Thailand 6-4 at 6-4 at sila'y nakatutok na kunin ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa Asian Games. Ang balitang yan ay mula sa RP2 Sports 918 kHz. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sisimulang depensahan ng Ateneo de Manila University Blue Eagles ang kanilang titulo laban sa National University Bulldogs sa pagbubukas ng UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament itong Sabado na gaganapin sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Kahit wala na ang kanilang mga key players na sina Ange Kwame, Dave Ildefonso, Fourth Sky Padrigao at BJ Andrade, paborito pa ring manalo ang Blue Eagles na pangungunahan ni Kai Balungay at Mason Amos sa ilalim ni Coach Tab Baldwin. Bago ang laban ng Blue Eagles at Bulldogs, una munang masisilayan ang laban ng host team, University of the Philippines
o University of the East Red Warriors kontra sa University of Santo Tomas Growling Tigers na binalik ang dating coach na si Pido Harencio. Samantala, ang runner-up ng nakalipas na taon na University of the Philippines Fighting Maroons ay makikipagsagupaan sa Adamson University Soaring Falcons sa linggo. Nakikitang nasa kontensyon din ang Fighting Maroons ngayong season dahil sa pambihirang lineup sa katauhan nina Seven Gagate, Luis Pablo, Francis Lopez, Phil Am, Sean Alter at mga transferees na sina Raylan Torres at Janjan Felikilda. Ang reigning most valuable player na si Malik Diouf, JD Kagulangan, Harold Alarcon at CJ Cancino ay muling nagbabalik para sa UP na inaasinta ang kanilang ikalawang kampyonato sa loob ng 3 season. Bago ang laban ng UP at Adamson, magtutos muna ang De La Salle University Green Archers laban sa Far Eastern University Tamaraws. Sabik ang Green Archers na makabalik sa Final Four kung saan hindi sila nakapasok nitong nakaraang edisyon ng UAAP. Pinangungunahan ni Topex Robinson ang La Salle, kasama na ang Season 85 Rookie of the Year Kevin Kiambao, Mike Phillips, Evan Nell at Mark Nonoy. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.